ito ramdam namin na naming mga nagsasalita. Like people like Byron, Maharlika, Sas, even Pebbles, Chururut, and a few others that who would rather not be named. Nararamdaman po namin na minomonitor na kami, nararamdaman na po namin na parang nakabantay sila sa amin. So, bakit? Why is it necessary to pay close tabs on people who are merely expressing themselves? Well, ang pinakabalakid, kumbaga, sa mga ambisyon ng ating mga politiko ay yung pagtututol natin sa charter change. At bukod dito, ang pagtututol din natin sa pagdadawit sa atin sa isang international conflict. Baka naman kasi hindi kailangan. Baka naman kaya nila ginagawa ang lahat ng ito. Dahil baka madiskubre na ng taong bayan na ang trust and satisfaction ratings nitong grupong namumuno sa atin ay bumabagsak na ng bumabagsak. Uy, lalabas na naman ang mga trolls. May impormasyon po kami na nagsasabi na ang by their own internal findings, kumbaga, sa gobyerno, alam nila na bumababa ang ratings ng ating Pangulo. At hindi po local na na pollsters ang gumagawa para sa ating administrasyon. So, kung nararamdaman ng ating administrasyon na pabagsak ang kanilang ratings, then it is necessary for them to create this external enemy, to try to focus on an external enemy, di ba? At hindi lang yon. At the same time, binabakbakan nila yung mga tao who are expressing a contrary view. Ay sino-sino yun? Pangulong Duterte, na may panibago na namang issue sa kanya. Di ba? Ano na naman ang ni-raise ng ating mga ng PCO? Ay, sorry, Congress pala. I get them mixed up kasi parang ang nangyayari, ang Kongreso, ang presscon, at walang ginagawa kung di ipagtanggol, syempre, both the executive and the House Speaker. Di ba? Pangulo at saka si House Speaker ang pinagtatanggol nila. Oh, and of course, the First Lady. Di ba? Sino ang nanawagan? Nakasuhan daw si Attorney Glenn Chong. Kongreso, hindi mga kongresista, hindi ang ating First Lady. Eh, sino ba ang biktima? Ba, yung biktima hindi umaangal but other people are doing it for her. Well, I can see naman why. But still, Kongreso ang nagpi-PCO ngayon. Bukod dyan, may bago na. Bakit daw si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte, ang ginawang administrator ng KOJC? Parang, akin nyo. This is a private agreement. Kung pinagkakatiwalaan ng pinuno ng KOJC, ang dating Pangulo natin, sino ba ang mga kongresista para questionin yun? Ngayon, I went a step further at sinasabing, baka money laundering yan. Hala, nasa baka stage pa lang kayo. Anong money laundering ang sinasabi ninyo? Meron po ba kayong ebidensya? Kayo ba ay nagsasabi lang ng baka kasi yun na lang po ang teorya nakakapitan ninyo? Na medyo nakakahalata naman. Sunod-sunod na, nag-start kayo sa ICC. Binuhay nyo na naman yung EJK. Tapos, yung kay Inday pa, dinawit nyo din siya sa ICC. Pagkatapos, eto na po, tuta ng China. Tapos, meron pang secret deal with China. Na, kung saan-saan na nanggagaling po yung paninira ninyo. Hindi naman po tanga ang publiko para hindi makita na kada linggo mayroong bagong issue sa ating dating Pangulo. At kung saan-saan hinuhugot ito. At huwag po kayong makampante. Susunod na pati kami. Sure na po ako dyan na gagawa sila ng paraan para manira sa amin. Diba, lahat na nga kami nag-iingat, pero hindi ibig sabihin nun ay mananahimik. Magandang gabi, ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. So, ang ating Pangulo ay invited ng US to be part of a tripartite meeting with Japan. So it's Japan, the US, and the Philippines. Parang medyo napapansin ko medyo may konting PR push dito. But let me know kung may audio tayo. So may konting PR push dito at ang parang pinapalabas is our president is ready to take his place among the great leaders of the world. Kasi ang kaupunan niya ngayon, kasama niya ngayon sa kumbaga in that particular meeting is of course the President of the United States and the Premier of Japan. So of course alam natin isa doon sa mga ang major concern nila
is first, of course, North Korea in relation dun sa kanilang test firing ng nuclear weapons. Pagkatapos, concern din ng US and between the US and the Philippines yung later. Between the US and the Philippines, the issue is about the South China Sea. Now with Japan and the Philippines, the issue is, well, aside from trade, teka, double check ko, the issue is primarily, ayun din, yung sa, sa South Korea, North Korea. The test firing of the nuclear weapons is intended, well, kumbaga targeted at South Korea, and kahit paano po ay apektado lahat tayong, well, more in the region regarding the possible goings on there. Ano yung nakikita natin? Well, in the international arena, kumbaga parang the president has made his agreement with Australia. So ang tingin natin dito ay makukommit na naman siya by the US to something else or another matter in relation again to our potential conflict areas with China. Bakit mahalaga ito? Well, maliwanag na yung message natin. Maliwanag na yung message ng ating Pangulo that he is firmly on the side of the United States. Aligned na ang interest, o inalign niya yung interest ng Pilipinas doon sa interest ng US. So, ano pa yung pag-uusapan pagdating sa ganon? And in fact, pagdating dun sa announcement ng ating Chief of Staff ng AFP, si General Romeo Browner, ewan ko kung nadulas siya, pero pinag-uusapan niya yung supposedly 77% commitment daw ng ating mga Pilipino with regard to helping in the defense of the country. So ano yun? In connection with the defense of the country, 77% daw ng mga Pilipino ang willing. So parang para sa kanya, uy, good thing yan. So, but you also have to look at the other means na makakatulong tayo aside from fighting, ano pang maaaring gawin in our particular fields of expertise when the hostilities or when the conflict arises. So he's talking about when the conflict arises and not an if the conflict arises. Parang gano'n na yung pinag-uusapan niya doon. Ako, in addition to that, para sa akin, di ba, ang mga Pinoy, mabilis yan mag-respond eh. Kumbaga, di ba, matindi naman ang tingin ko sa Pinoy pride. We're proud of our kababayans, we're concerned about our OFWs abroad. At least yung taong bayan, ewan ko yung mga opisyalis natin. Ang tanong ko is, teka muna, is 77% a good number? Kasi that means that with a plus or minus 3 na margin of error, that means there's what, 25% group who are saying, wait, not so fast. Hindi ibig sabihin niya, teka muna, anong willing kami to do this? We're not willing to get into the conflict. Di ba? Pansinin ninyo, yung mga usap-usapan dyan. Hindi po, ewan ko kung saan nanggaling yung 77% na yan, but we have to look closely at who conducted the survey. Gayun pa man, para sa akin, the question is 77% a good enough number? Is the remaining, well, let's say 77 to 75%. Then sabihin na natin plus or minus 2% na margin of error. Is that still a good number? Kasi ibig sabihin yan, merong mga tao who either don't care or are directly opposed to it. And number 2, ano yung circumstances, ano yung mga pagtatanong, ano yung klaseng tanong, ano yung parameters ng tanong na yun? Was it clearly stated na in a potential conflict with China and so on, given the state of our resources, given the state of our defenses, willing pa rin ba tayo na gawin ito? Or are there other alternatives? Kasi parang para sa akin 77% ang Pinoy. Diba? Regardless, by country right or wrong, go tayo dyan. Parang kayo, what is your willingness to do that? Yung nakikita natin dito sa social media na pinag-uusapan is, unahin nyo muna yung mga anak ng mga opisyales dyan. Diba? Unahin nyo po muna yung mga the names, they're mentioning names already. So para sa akin, teka muna, hindi pa fully developed yung idea sa taong bayan. Kailan lang inumpisahan itong usapan, pag uwi ng ating Pangulo, doon na natin nakikita na ang usapan ay
ay tungkol dyan sa sa potential conflict na. In other words, okay na ba? I mean, pumasok na ba sa utak ng mga tao na sinurvey na itong sitwasyon na ito ay medyo totoo na? Ay kumbaga, the SHIT got real, di ba? Suddenly, we're looking, the potential is becoming more and more serious every day. And will the responses be the same kung ang survey na yan are taken today? Surveys na yan are taken today. Sabi ni Facebook user, set up yung tanong, ayaw nga mag-ROTC, gera pa kaya? There you go, di ba? Ano pa kaya yun? So, para sa akin, masyadong seryoso yung usapan na ganyan, na basta-basta lang tayo magpapasurvey without a, okay, Mr. President, you've said this much. Where is the full information coming out about that? How much are we expecting? What is going to go on? Why are you talking about front lines now? Why is the CSAFP talking about when the conflict arises and not if a conflict arises? So, yun yung isa na dapat ngayon pa nang isipin na natin. If this is what the CSAFP is talking about, that the conflict is a when and not an if, then, teka muna, you have to inform the citizenry how serious is this? Anong mangyayari? I mean, is there something that we should be expecting? Is there something you haven't told us? Bakit ganyan kaseryoso na ang usapan ninyo? Sabi ni Bernie Rivera, kamusta naman ang kamalayan ng 77% na yun? Naku, parang wala akong nakikitang comment sa TikTok na ano na naman yung aking settings. Nagalaw na naman. Sabi ni Nagaraya, tinatanong ako ng alaga ko kanina bago lang nakita ng news dito sa Taiwan ang pag-visit ng taga-Amerika kay BBM sa Pilipinas. Meron ba daw tayong high-powered arm? Sabi ko wala, natahimik siya. Yun na nga, isa pa yun. Masyado pa tayong nakasandal doon sa mga sa US na ang tapang ng salitang sige sasali tayo, ang tapang ng salitang frontliners, ang tapang ng salita tungkol sa sige, pati yung Taiwan Strait, kasama na rin kami diyan. I wonder if that is enough. I mean, how much information do we have about these potential conflicts? How much information does the average Filipino, and what I'm talking about is the man on the street. Sir, sinabi ng presidente, frontlines daw tayo. Anong ibig sabihin nun? Anong naiisip ninyo tungkol sa sinasabi niyang ganyan? Alam ba niya yon? Okay? So, tayong lahat, kasi ako, until very recently, because the president's rhetoric, yung mga commitments natin we made in Australia, eto na nga, meron meeting with the United States and with Japan. Anong pag-uusapan dito? Is this about the conflict? Is this about the continuing problematic relations we are now having with China, which, were not as problematic before? Ay. So, eto ngayon, ang domestic context natin. Ang tingin ko dito, diba? Ano yung rule? Yung first lesson that we learn in international relations is that kapag merong divisiveness sa bansa or may problema yung leader, magka-create ka ng kalaban. Magka-create ka ng external na kalaban na pwede mong hikayatin ng taong bayan na o sige lahat kayo awayin to. So ngayon, ang external enemy mo kang na itinutulak ng ating gobyerno sa ating ngayon ay itong China. So, araw-araw may mga ganyang kamaririnig. Tapos meron pang mga retorika na ikukonekta pa nila yung China dito kay dating Pangulong Duterte. Why not? Two birds with one stone, di ba? Gusto nilang asikasuhin yung divisiveness. Hindi. Ang presidente needs, something to spark a fire in the people so that they will side with him. And that is my other issue. Ang tingin ko, nag-i-increase ang retorika o usap-usapan tungkol dito sa potential conflict natin dito sa South China Sea or West Philippine Sea na baka ginagamit lang ito for local politics or ginagamit din ito for local politics. Bakit? The president could use a boost if he became a leader in times of ganito, international crisis. Tapos, I will navigate our country through the dangers of this potential conflict. Imagine nyo, yung posturing that he can undertake, the posturing that he can do habang ganito. Habang, di ba? Kung merong conflict, ano ba yung tawag nila during the Second World War? Yung mga sinasabi ng mga world leaders dati, a splendid little war. Kailangan. What else happens pag during wartime? May panahon ba ang taong bayan na i-criticize yung kanilang mga leaders?
May time ba tayo given the fact na mabibusy tayo thinking about all of this? Oh, lagyan pa natin ng additional na context. So today, nag-announce ang PCO na may sakit ang ating Pangulo at ang kanyang unang ginang. Sana gumaling po sila kaagad. But because this is a health issue at sinasabi ng ating saligang batas, kailangan may transparency dyan, magre-report. Dapat yung ating mga cabinet secretaries ay nag-check sa kanya at dapat may access ang Pangulo to certain officials such as but not limited to the Secretary of Defense. So, bakit natin binabanggit itong sakit ng ating ng first couple? Kumbaga, well, it's an amazing coincidence na dapat meron siyang briefing with FOCAP or interview with FOCAP, yung Foreign Correspondents Association of the Philippines. And these people ask very tough questions. So, dalawa nga ang naririnig natin na responses or sabi-sabi na reaction tungkol dito sa ating Pangulo. So, si Madam Maharlika, magagalit na naman yung mga trolls. Si Madam Maharlika is saying that there was a personal issue. Kaya sinasabi na, sige, pahinga muna yung dalawa. On the other hand, ang sinasabi naman ng iba, parang umiiwas siya sa FOCAP. Para sa akin, kung totoo man may karamdaman ng ating Pangulo at ang kanyang unang ginang, well, tama yon, kailangan magpahinga sila. Gayunpaman, hindi pwedeng symptoms of the flu lang ang sasabihin ng PCO sa atin. They have to be specific kasi kailangan on standby ang mga cabinet secretaries para ma-assure nila later on ang taong bayan. And yes, that's what it says in the Constitution. Ma-assure ng gabinete ang taong bayan that the President remains competent to make decisions about the country. Kung ang pinag-uusapan ay potential conflict, tapos ito nga, may flu-like symptoms ang ating Pangulo at ang kanyang may bahay, are we supposed to hold our breath? I mean, will he be better by tomorrow? How long will he be out of commission? Bakit flu-like symptoms? Hindi pa ba sila nadadiagnose pareho? If hindi pa sila nadadiagnose, bakit wala pang medical report? Bakit wala pang nagsasalita dyan na doktor nila or even the Secretary of Health? Baka pwede naman niyang i-update tayo about the condition of the President. So remember, na pagdating sa health ng ating Pangulo, public concern yan. So let me check your comments. Sabi ni Ma'am Cheryl, hindi makayanan ni Lam ang pasabog ni Madam Maharlika about extraction kaya nagsakit-sakitan. Tama, na-bring up ninyo yung extraction case. So the President takes his place among leaders of the country. Pero paano kung mag-imbestiga ang Turkey doon sa incident? Di ba doon nangyari? Diba I don't think they will take too kindly. It's a sovereign nation. Kung sakasakaling merong operation ang ating gobyerno doon, I don't think they will take too kindly about the way that it's being announced or the fact that it has been so clandestinely conducted and so on. Sabi ni Arnie, syempre di naman nila masasabing sorry po, may bukol po ang First Lady at Presidente kasi grabe. Sabi ni Observant Me, according to Maharlika Ginemba, I watched. Sabi ni Ma'am Luis, yung mga tao po sa gobyerno, hindi tayo pinagsisilbihan kundi yung unang pamilya lang. Kaya wala po tayong maririnig about the flu-like ek-ek. Yun na nga Ganun lang po ba yun? Isang announcement na in writing, kumbaga parang press release lang, pero walang press briefing o is the President feeling well, ganyan. Nung nagka-COVID si Pangulo dati, ako nag-conduct ng press briefing, so sabi ko, he's feeling well, he has tested positive for COVID, but he will still conduct a cabinet meeting although it will be remotely. May tao na sumasagot. Pero ito, announcement lang. Bakit walang mga sagot? At bakit flu-like symptoms lang? Ang sinasabi, stable naman daw ang kanilang vital signs, which for me is a good thing. We don't want them to get sick. We don't wish bad health on on the first family or the President or the First Lady. Hindi natin gusto yan. And the country deserves more information than that. Okay. Sabi ni Larnie, na isa pang Larnie, na-stress kaya need nila ay grabe kayo. Sabi ni Jessie, I think umiiwas sila sa foreign media baka kasi matanong, hindi makasagot ng tama.
Or baka makasagot at tama na matanong, makasagot at tama naman yung sagot, pero it might be, he might reveal too much, hindi pa yata nila na-rehearse kung ano yung mga sagot. Sabi ni Ma'am Georgina, yun po ang magandang dahilan kung may sakit, yung may sakit, para hindi mapansin ang hindi naman niya pagpunta sa mga namatay na sundalo. Aray. Sabi ni Ma'am Luis, nga po pala, inabot nyo yung na-COVID siya. Totoo po kaya yun o overdose? O grabe kayo. No, he had COVID. Alam ko yan, he tested positive for that. Kasi, standard dun sa regular po ang testing. Even the president is tested tuwing magka-cabinet meeting kami. So kailangan the day before merong testing. So ganun din po ako nung ako yung nagka-COVID, the day before as required may COVID test po kami at naging positive. So at the time kasi regular yung testing, lalong-lalo na pag may mga meetings kami. So because there's a cabinet meeting, nagpa-testing siya, and unfortunately naging positive nga. And he said nung cabinet meeting he was still feeling okay, pero after that medyo napagod po yata siya and he had to rest. Sabi ni Johnny, before I only felt betrayed with PBBM's failure to keep his promise to continue former President Duterte's programs. Now that the PBBM is pushing us to potential war, my disappointment has turned to anger. Yun na nga I wish lang that it would be explained to us. Diba? Ganito yun para sa akin. I still trust the president that he's the leader of the country and he does his best. My problem is this. Isasabak tayo sa isang conflict. Pero hindi pa ina-explain sa atin, teka muna, bakit? Dahil ba doon sa sa pangyayari sa West Philippine Sea o dahil sa pangyayari sa Taiwan Strait? Diba? And doon sa Taiwan Strait, wala tayong kinalaman dyan. Yung sa West Philippine Sea, is it enough para mag-drumbeat tayo ng potential conflict? Na yung ating yung retorika na lumalabas ay agresibo na and consistent with the possible looming conflict. So ang tanong, na-exhaust ba natin lahat ng measures to maintain the peace? Lahat ng measures to maintain good relations? Or has the president allowed some officials or ilang mga kawani ng gobyerno na dalhin tayo sa bingit ng peligro? Diba? There's not enough information. Ang naririnig natin, sige, nagre-reklamo ang ating Coast Guard, ganito daw ang ginawa. Ganito. Pero let's say, the use of water cannons is not considered an act of aggression amounting to war. Okay? Magkaliwanagan lang tayo. Unang-una, it was a government civilian ship, meaning Coast Guard, hindi military. When you say civilian, hindi military yan. Tapos, yung paggamit nga ng water cannon ay standard and acceptable practice yan to respond to what is perceived to be a transgression. Hindi pa natin sinasabing aggression yan on any part. So, ang tanong, itong mga even put together, itong mga recent na insidente sa ating West Philippine Sea o sa tinaguriang South China Sea, sufficient ba ito para manawagan ng conflict? Na siyempre maaantala tayo. And teka, saan ba gaganapin ito kung sakasakali? Tulad ng parati kong inuulit, kulang po ang impormasyon. Bakit walang kumakausap sa atin? Bakit walang nagsasabi sa atin, ito, ginawa ito ng kabila at para sa atin, this amounts to ganito. Kailangan na natin depensahin ang ating teritoryo. Because you cannot go to war over rights lang. Usually incursions, and there has to be an act of aggression. Ano po ang act of aggression dito? A water cannon is not enough. And accepted yan sa international law na kapag ganyan, water cannon, hindi pa po. Sabi ni Rafael, mahirap talaga mapagod ang tamad, nagkakasakit. Sabi ni Marge, mabilis sila sumagot sa mga trivial issues kapag na-trigger sila ni Tay Digong, like sa drug issue at sinagot niya fentanyl. Then second, yung pasyal issue, then sumagot siya, we don't make pasyal. Oo nga
Uy, maraming salamat kay Politika. Nagpadala siya ng rose. Nagpadala rin si Ma'am Jocelyn. Si Jean Phoenix. And, at paulit-ulit. Thank you very much, ha. Si Dan Alhambra nagpadala din. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka si Red and Gray. Sabi ni Jose Carada, good evening. Ang problema kung sino-sino nagsasalita tungkol sa WPS, dapat DFA lang at ang Pangulo. Correct. Well said. Sabi ni Sixth Sense, lalaki kasi ramdam na nila puro kapalpakan na BBM. Much has been said na. Sabi ni Ma'am Anita, GTNR has many explanations. Malaysian PM even warned Bongbong Marcos to stop his xenophobia. Oo, marami nang sa mga kaalyado natin sa ASEAN na nag-warning na bakit parang masyadong nag-swing ang Pilipinas towards the US, ASEAN nations are, well, a little suspicious about that swing that way. Sabi ni Alex, ang dami na pong issue sa mag-asawa na yan, bakit po di nila i-address ang mga issue sa kanila? Di man lang nagsasalita sa tao, ano pong nangyayari dyan? At lagi pong lutang. Well, I cannot say what the inner core of the military are thinking, what their sentiments are. Are they in favor or not? Pero para sa akin, the military is always in favor of the people because they serve the people. Ano na lang is, are we, the people, capable of informing them of how we feel, what we think of the actions of the president? Sabi ni Cyrus Marcos, in collaboration with Uncle Sung, orchestrated the creation of a fabricated enemy in China for two primary reasons. First, to deflect attention from the true adversary, which is their own flawed system, thereby misleading international observers. Second, they aim to divert the attention of Filipinos from recognizing the true threat, which lies within the Marcos regime itself and its intricate machinery. Yes, we need to add another factor, term extensions. Diba? While busy tayo, habang natin, fino-focus ng gobyerno natin yung external enemy, kumbaga, di ba, we all have to unite against this enemy. Kailangan magsama-sama tayo. And tinitingi-tingi nila yung impormasyon. So anong inuuna nila? Conflict, frontline, may kakampi tayo, kasandal tayo kay US, kay Australia, o ang Japan, kakausapin natin, ganyan. Habang at the same time, ini-ignore yung mga issues like itong charter change na hanggang ngayon umaariba pa. Makahabang hindi tayo nakatingin, conflict sila ng conflict mongering sila doon, yung pala binabago na nila yung saligang batas. Sabi ni Ma'am Cheryl, ang purpose talaga ng BBM admin ang galitin ng taong bayan para magkaroon ng civil unrest para sa kanilang martial law declaration. Or, alam nyo ba na parang automatic ang pagka may external conflict tayo, pwede siyang mag-declare ng ng martial law. Diba? Lawless violence, invasion, di ba yun yung mga grounds? It's just a small step na. Originally, martial law was conceived to deal with internal unrest. But what he can do is say, may giyera, kailangan din batas militar para may disiplina yung mga tao habang panahon ng alitan. Sabi sa Facebook, sa daming binigay na ayuda ngayon, di po ba mas lalong lalala ang inflation ng Pilipinas? May 300 million na naman na ayuda programs, etc. para botohan by Speaker of all cabinets. Ano ba yan? Okay. So, ang tingin ko din dito di ba, what is the rule nga? External enemy. Ano pa yung pinupuntirya nila? Kasi posibleng hindi nangyayari, posibleng ine-exage lang ng mga tao. I mean, we're talking about the realm of possibility. Na what if ine-exage nila? Because they want to create the image that we have an external enemy, and therefore we will need
stronger measures to quell internal unrest. Kasi nga naman, di ba, you cannot be a nation divided kapag merong tayong kalaban na tagalabas. Bukod pa dyan, for me, more sinister is this. Hindi niyo ba napapansin din na, na at ito ramdam namin na may mga nagsasalita. Like, people like Byron, Maharlika, Sas, even Pebbles, Chururut, and a few others that who would rather not be named. Nararamdaman po namin na minomonitor na kami, nararamdaman na po namin na parang nakabantay sila sa amin. So, bakit? Why is it necessary to pay close tabs on people who are merely expressing themselves? Well, ang pinakabalakid, kumbaga, sa mga ambisyon ng ating mga politiko ay yung pagtututol natin sa charter change. At bukod dito, ang pagtututol din natin sa pagdadawit sa atin sa isang international conflict. Baka naman kasi hindi kailangan. Baka naman kaya nila ginagawa ang lahat ng ito. Dahil baka madiskubre na ng taong bayan na ang trust and satisfaction ratings nitong grupong namumuno sa atin ay bumabagsak na ng bumabagsak. Uy, lalabas na naman ang mga trolls. May impormasyon po kami na nagsasabi na ang by their own internal findings, kumbaga, sa gobyerno, alam nila na bumababa ang ratings ng ating Pangulo. At hindi po local na na pollsters ang gumagawa para sa ating administrasyon. So, kung nararamdaman ng ating administrasyon na pabagsak ang kanilang ratings, then it is necessary for them to, to create this external enemy, to try to focus on an external enemy, di ba? At hindi lang yon. At the same time, binabakbakan nila yung mga tao who are expressing a contrary view. Ay sino-sino yun? Pangulong Duterte, na may panibago na namang issue sa kanya. Di ba? Ano na naman ang ni-raise ng ating ng PCO? Ay, sorry, Congress pala. I get them mixed up kasi parang ang nangyayari, ang Kongreso, ang presscon, at walang ginagawa kundi ipagtanggol, syempre, both the executive and the House Speaker. Di ba? Pangulo at saka si House Speaker ang pinagtatanggol nila. Oh, and of course, the First Lady. Di ba? Sino ang nanawagan? Nakasuhan daw si Attorney Glenn Chong. Kongreso, hindi mga kongresista, hindi ang ating First Lady. Eh, sino ba ang biktima? Diba? Yung biktima hindi umaangal but other people are doing it for her. Well, I can see naman why. But still, Kongreso ang nagpi-PCO ngayon. Bukod dyan, may bago na. Bakit daw si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte, ang ginawang administrator ng KOJC? Parang, akin nyo, this is a private agreement. Kung pinagkakatiwalaan ng pinuno ng KOJC, ang dating Pangulo natin, sino ba ang mga kongresista para questionin yun? Ngayon, I went a step further at sinasabing, baka money laundering yan. Hala, nasa baka stage pa lang kayo. Anong money laundering ang sinasabi ninyo? Meron po ba kayong ebidensya? Kayo ba ay nagsasabi lang ng baka kasi yun na lang po ang teorya na kakapitan ninyo? Na medyo nakakahalata naman. Sunod-sunod na, nag-start kayo sa ICC. Binuhay nyo na naman yung EJK. Tapos, yung kay Inday pa, dinawit nyo din siya sa ICC. Pagkatapos, eto na po, tuta ng China. Tapos meron pang secret deal with China. Na, kung saan-saan na nanggagaling po yung paninira ninyo. Hindi naman po tanga ang publiko para hindi makita na kada linggo mayroong bagong issue sa ating dating Pangulo. At kung saan-saan hinuhugot ito. At huwag po kayong makampante. Susunod na pati kami. Sure na po ako dyan na gagawa sila ng paraan para manira sa amin. Diba, lahat na nga kami nag-iingat pero hindi ibig sabihin nun ay mananahimik. Ang mga tama naman ang sinasabi. Diba? Fact-based naman. O kaya analysis o kaya opinion. Nag-iingat naman ang karamihan sa mga nagsasalita na hindi aabot sa punto ng libel o sa punto ng mga incitings, 'di ba? Pero sa totoo lang, hindi nararamdaman ko na po talaga yung sinasabi ng mga tao na parang martial law, hindi lang nila dinideklara. Kasi lumiliit yung space for free speech and free expression.
Lumiliit. Tingnan ninyo, ang ating flood media, napakatahimik. Ano ba yun? Takot ba sila? Walang ni isa, na umaabot na ridiculous na yung ibang mga storya. Masyado na nilang, meron pang yung mga maliliit na bagay na ang nire-report. Yung mga seryosong national issues, ganito ang nangyayari. Tapos halos isang panig lang ang walang investigasyon kung tunay yung mga naririnig natin sa ating mga government officials tungkol sa mga pangyayari, let's say, sa South China Sea or sa West Philippine Sea. Sabi ni Kuhn, nasa Kongreso mga statement nila kapag in-interview, they address pastor as, oo nga it is plain oral defamation or slander, actually libel, because they cannot address someone until it is proven in court of law. Well, they should indicate that he is an accused or a suspect. Hindi pa nga akusado, hindi pa nga bumabalik sa wala pang finding ng probable cause. So, actually, yes. At hindi po sila protektado. Dapat maalala ng ating mga kongresista na mayroon silang immunity sa salita nila habang nasa kongreso pero hindi covered ang press con, ha? Lalong-lalo na kung during the course of the press con ay may libel. Sabi ni Ray, yung giyera nga natin sa NPA, yung internal conflict natin di pa maresolba. Tapos papasok pa tayo sa isang masalimuot na giyera na di naman natin concern sana. Maganda po yung punto ninyo. Parang, hindi nyo ba napansin na hindi pa tuluyang madeklara na ubos na o tapos na yung ang NPA? Pero wala rin, may tumataginting din ang katahimikan kung anong resolusyon ng ating Pangulo tungkol doon sa hinihinging peace talks. So, paano yun? Kapag nagdeklara, pag sinabi ng Pangulo, ito na, nasa frontline na tayo, naghahanda na tayo dito sa potential conflict o dito sa conflict sa ating karagatan. Ano mangyayari dun sa internal natin? Magiging abala ang ating AFP. Paano yun? We are a house divided. And that is so dangerous. Ano lang ang kailangan gawin ng mga insurgents natin kung busy na ang ating mga kawal at mga opisyal na sa external na kalaban. Tama po, maganda po yung punto ninyo. Sabi ni Raymond Susa, we all know hindi nila sinasabing ubos na ang mga NPA, bibigyan pa ng peace talks yan. So, kakasabi ko nga lang. Sabi ni June Martinez, problem is vulnerable tayo kasi busy tayo following the rules and busy sila using those rules for their interest. Ayun na nga. Teka, who are we talking about? Sabi ni Ma'am Evangeline, labas ng ayuda. Asan? Bakit hanggang ngayon yung in-apply naming medical assistance sa Kong? Wala pa. Hintay-hintay daw. Hindi pa nagbibigay ang DSWD. Kailan ilalabas pag malapit na eleksyon? Wala. Or, baka sinasabi lang nila, nagbigay sila ng ayuda. Ito, sabi ni Bong Dia, meron na naman silang issue na meron daw po mga ghost students o beneficiaries ng DepEd. Actually, hindi. Tinignan ko, ano na lang yun, kumbaga retorika yan ng mga either uninformed vloggers or nananadya sila. Kasi kung titignan mo yung issue, hindi po yung DepEd ang nagkulang. It is the private schools. Sinecertify nila kagad yung mga estudyante para makakolekta ng mga vouchers dun sa DepEd. So ano yung ginawa ng DepEd? Nagpa-imbestiga. DepEd po ang nag-iimbestiga doon sa mga private schools. Kasi saan ba nangyari yung anomalya? Doon sa mga schools. Kaya kahit sabihin nila, may ghost students ang DepEd, hindi po DepEd ang may kasalanan. Sabi ni Klaus, sa'yo tama bang hindi sumipot si inaayos kasi napakadaming pinag-iisa lang siya, kayo ayaw niyang makiisa, halos lahat ayaw makiisa, gagawin yun ni PBBM, hinay-hinay lang. Ma'am, alam nyo, kung magtatanong kayo o kaya magkukomento kayo, kung kayo po ay mangungulekta, ayusin niyo po yung mga sentences ninyo. Hindi po namin naiintindihan eh. So kung gusto niyo madam, ulitin niyo po para masagot namin ng mga ayos niyan.
Pero tila ang pagkakaintindi ko sa inyong komento ay sinasabi ninyo, bali wala yung aming mga komento kasi kailangan bigyan pa ng oras si BBM. Sabi nyo, dapat makiisap kasi gagawin naman yun ng ating Pangulo. Unang-una, madam, binigyan naman po namin siya ng oras. Pangalawang taon na po, mamamarkahan na po ang pagtatapos ng pangalawang taon nitong Hulyo. Oh, ganong katagal po ba ninyo ini-expect ang ating pag-iintay? Yung mga pangako niya dun sa unang SONA pa lang, hindi pa po nagagawa. In fact, kahit ang PCO, wala na po silang mabalita na magandang nagawa ang administrasyon dahil walang nangyayari. At aminado naman po, huwag po tayo mag-fake news, madam. At sinong nagsasabing gagawin niya ni PBBM later on? May nag-usap po kayo? Sinabi niya nasa plano? May kalendaryo po ba tayo? Meron po ba siyang pangako na by so and so number of days, magre-report ako sa inyo? Hindi ko hinihingi na matapos niya in a number of days, hinihingi ko lang mag-report ba siya sa taong bayan? Kasi ma'am, kahit ang PCO, kahit presidente, kahit yung nagpi-PCO-PCO-han dyan sa gobyerno, ay wala rin nasasabi tungkol sa mga achievements nitong administrasyon na ito. So wag po ninyong sasabihin, hintayin nyo lang. Kailan kami maghihintay hanggang 2028? Wag naman po ganon kasi yung pinangako nung SONA 1 hindi pa nga po nagaganap. Sabi ni Jazz, when do we as taxpayers start to pressure and demand Congressman to show effort? Ay, hindi pa ba natin hinihingi? Ano ba ang kailangan ninyong gawin para ipakita natin na hinihingi natin yan? Hindi ba na tayo dito sa social media, maingay tayo? O ang tingin niyo yung pag-iingay sa social media ay hindi sapat? Kasi kung kayo ang magsasabi niyan, yan din ang sasagutin ng mga kongresista. Sasabihin nila, social media lang yan, pwede namin baliwalain. Diba? Kung para sa atin, baliwala yung mga sinasabi sa social media, di pwede din i-echo lang yan na ating mga kongresista o ibang kawani ng gobyerno. Ay, huwag niyo pamansin yan, social media lang yan. Kahit ang dami-dami nang nagsasabi sa social media. Diba? Makapagpanalo nga tayo ng isang pangulo base doon sa ating mga opinion na pinagpo-propose dito. Pero ang parati kong sinasabi, mauuna po itong mga diskusyon, itong paghihikayat, itong pagbibigay ng impormasyon. Hindi ginagawa yan ng gobyerno para ma-delay ng ma-delay. Yung paghihingi natin, pagdidemand natin na nasa na? Nasa na yung mga pinangakong ganito o ganyan? Nasa na yung mga pangarap ninyo? Ano na nangyari sa pangarap ninyo? Deadman na lang ba? Sabi ni Chayos, not only SONA, nag-relaunch na nga ng bagong Pilipinas, may nangyari ba? Ay, meron. Logo, may mga bagong logo. Sabi, hi kay It's May, maraming salamat sa inyong Rose. Sabi ni Kabutihang Buhay, mga manhid na kasi sila, kaya walang pakialam, nagbubulag-bulagan lang at nagbibingi-bingihan. Sabi ni Raymond, alam na natin nararamdaman at naririnig nila ang mga nararamdaman natin. Ang tanong, may gusto ba silang gawin? Ang gusto nila patahimikin ang mga nag-iingay. Oo, gusto nilang patahimikin tayo until such a time as makapag-term extension sila at mabago nila ang saligang batas. At mamadaliin yan kasi sasabihin nila, hala, may potential conflict tayo, kailangan asikasuhin natin ang ating internal security. Tapos makikipag-peace talk sila doon sa kaliwa at sasabihin nila, hindi kasi pwede tayong house divided So kailangan mag-peace talks tayo para hindi na wala tayong inaatupag na internal enemy, external lang. Ay nako. Basang-basa na. Sabi ni Brian Tornea, our country having a conflict with China, meron pong negative impression sa mga foreign investors. Maliwala yung pledges, sakaling walang klaro at hakbang, why not mag-settle sa China? No choice ang US too. Hindi po natin alam kung ano ang pinangako ng ating Pangulo, kung bakit nandun siya sa panig ng US at halos walang pinakikinggan na ibang opinion kung di yun. Sabi ni Georgina, naku sabi niya ang smuggler ay bilang na ang araw, anong petsa na, lalong lumala ang smuggling, pangakong napako. Ay, sabi ni PH, ang ganda mo kagabi, oo alam ko kagabi lang. Sabi ni Miguel Bugel, karamihan ng millennials ayaw sa ROTC. Paano yan pag nilusob tayo ng China? China, anong gagawin ng mga millennials pag binigyan ng armas, papaselfie and post sa social media? Alam nyo, sa totoo lang, may faith naman ako sa ating kabataan that they will rise to the occasion. Ako kasi I don't want to be too harsh on them kasi iba naman po ang mga pressures na nararamdaman nila in their generation. Ngayon pa man, ang feeling ko ay, Sir, stay here. My dog. Gayon pa man, ang feeling ko is hindi po nga tayo handa. Sabi ni Facebook user, well, busy ngayon yung admin sa alliance ng ibang bansa para sa WPS plan to assert stronger ties. Napabayaan na yung diskusyon para maklarify yung Chacha ay na-approve na yata yung
resolution RBH 7 to change the 1987 Constitution sa final reading na ano kayang implications niyan sa atin. Ang implication niyan ay term extension, sir or madam. O alam diba? Pero tama kayo. Imbis na bigyan tayo ng impormasyon, wala, akala ng Kongreso yung kanilang very, very objective na pagtatanong sa kanilang sariling mga resource persons ay sufficient na sa atin. Oy. Sabi ni Joseph, bakit pinagbantaan siya na gagawin sa kanyang ginawa sa tatay kung hindi siya kakampi sa mga kano? Ano daw? Baka pinagbantaan siya. Posible din. Sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, stop the smuggling thingy but they're rubbing elbows with the smugglers. Totoo yun. Sabi ni Efren, dito po sa amin, sa Dasmariñas, Cavite, daming ginagawang kalsada kahit maganda pa at walang lubak. Pinubungkal sobra ng traffic at pinapalitan ng bago. Sabi ni Maria Teresa, bakit unahin mo international conflict? Yung dito muna sa sarili mong bansa ang dapat gawa ng paraan nang matapos na to. No to NPA. Left wing. Sabi ni Ma'am Marie, good evening. Wala akong pakialam sa mga nambabash sa akin sa mga reactions ko. Basta katulad ng sinabi mo po, kailangan magsalita para, ang galing ni Ma'am, makarating sa nakararami ang katotohanan. Naku, maraming salamat po, Madam. Ang tapang nyo. Sir, sit. Sir Beros, sit down. Sit. Don't bother, Belly. Sabi ni Bong, pwede na po yata i-abolish ang PCO. PCO na lang po sila ngayon. Kasi nandyan po ang House Speaker. Actually, hindi nagsasalita si House Speaker. Pero lahat ng mga tsuwariwak doon sa Kongreso. Ay, sorry. Mga kongresista po ay linggo-linggo may press conference. Actually, araw-araw nga eh. At mga mainstream media tulad ni Katunying na sinasabi kaninang umaga na tumataas pa daw ang trust rating ni PBBM sa SWS at Okta survey. Alam niyo kung bakit sinasabi niya yan? Kasi internally, ano na yan gaslighting na yan Internally, alam ko to, ang daming madadaldal kasi sa loob lalo na dyan sa PCO. Ang daming nagdadaldal at kinikwento na base sa kanilang sariling survey, bumababa po yung trust and approval ratings ng administrasyon. Ay, kay Tio, sabi niya, hindi ko na nga alam sino talaga ang Pangulo, si Romualdez ba o si Risa? Oo nga Ay, kay Mirasol, maraming salamat sa iyong Rose, at saka kay Anime Geeks. Sabi ni Lohan Rose Rogers, tama, I don't care to, I will post my Facebook to wake the giants, ang taong bayan ng tulog pang iba. Ay, maraming salamat po. Kasi parang nangyayari, mahihirapan kasi yung mga yung mga calls, hindi nila kaya tayong lahat. So, the more of us are posting or nag-share tayo and so on, hanapin ko din yung magagandang posts ninyo at mag-share tayong lahat. Kasi sa totoo lang, we will stand together. I would rather stand with my fellow countrymen than with an administration who has lost touch. Sabi ni Christine, napakasariling interes lang pagtotoo na pagbantaan na lang nagagawin sa kanya yung ginawa sa tatay niya kung di siya US lucky. If he just does right by the country, the people will protect it. Oo, nakita na natin, nag-work na po yung formula na yon in the previous administration. Plus, ito yung dapat ina-address din nitong administrasyon. Laganap na po yung impression na hindi makatarungan nito. Nakikita natin ginagawa nila kay Pastor Kibuloy. Nakikita ang ginagawa sa mga vloggers. Hello. Nakikita natin. Alam mo, sorry isasama ko na yung sa akin. Kasi maintindihan ko na I am no longer in office. That I get. Okay lang yan. I serve at the pleasure of the President and if I have to go, I have to go. However, yung papakialaman, yung trabaho mo, ibang usapan yan. Oppression na po yan, nakikita na natin yan. At yung pinapakialaman, yung iba't ibang aspeto ng iyong buhay, ibang usapan yan. Hindi na po ako kawani ng gobyerno, hindi rin po ako opisyal ng gobyerno. Sa ngayon, I am a private person who happens to post my views online. Meron ba akong ginawa na mali tungkol dito? In fact, pag tinanong ninyo, ano bang mali na ginawa ko nung ako ay broadcaster pa? Hanggang ngayon po, misteryo sa akin. Kasi sa totoo lang, ako na nga ang pinaka-moderate noon na magsalita. Diba? Even now, pag ikumpara nyo sa ibang mga vloggers, hindi naman ako kasing angas ng iba. But I will not shy away from calling out issues. Ang tanong, bakit interesado sila sa buhay ko? Ano ba talaga? So ngayon, tinatanong ko na talaga. Kasi nararamdaman ko na marami na rin tumatawag sa atin Marami na rin nagsasabi, bakit ka nasa rally? Bakit?
Sinabi niyo bang hindi ako dapat nasa rally? At saan kayo humuhugot ng power na pagsabihan ako na hindi ako pwedeng magsalita o magpahayag o mag-petition for redress of grievances katulad ng sinasabi sa ating saligang batas? Sabi ni Ronnie, all the good people stand by on one side, the good side. Basta magsama-sama tayo against the evil. O, kita nyo, tignan nyo, meron. Itong si Len Manuel, inggitera daw ako. Kaya naaalis daw ako sa PCO. Syunga-syunga lang. Lagi mo sinisiraan ng administrasyon. Paninira ba yon pag dinidemand natin ang ating karapatan, Len? Baka naman hindi pa ninyo nababasa ang ating saligang batas. Madam, I encourage you strongly to read the Bill of Rights. Nasa Article 3 po ng ating saligang batas na tayo ay may karapatan na magsalita at magpahayag. Bukod pa dyan, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So yung mga pang-oppress na yung pagtatreten sa mga vloggers, madam, labag po yan sa mga karapatan namin. At saan mo naman nahugot yung inggitera na yan? Kanino naman ako nainggit? Hindi po ako nag-apply para makakamit ng posisyon sa gobyerno. Ako po ang pinili, ako po ang tinawag para manilbihan. So, kung kayo po ay magsasabing inggit, hindi po ma'am. At baka iniisip nyo, first time ko po naging government official, hindi rin po totoo yun. Kasi dati na po akong commissioner at ang commissioner po ay may rank of undersecretary. Kumbaga, na-promote lang po ako. So, ito yung mga sinasabi natin, madam, naninira lang kayo. Yan, mismong inaakusan niyo po sa akin, yan po ang ginagawa ninyo. Naninira lang po kayo. Hindi niyo po kinikilatis yung aming mga sinasabi kung ito po ba ay factual o hindi. Bukod pa dyan, dito po kayo pumupunta kasi gusto ninyong agawin ang audience ko. Sa ngayon, ang live views natin ay lampas 2,000. Kayo po ba kinakaya ninyo yung ganyang karaming nanonood at nakikinig sa inyo? O kaya sumusunod? Kung hindi, huwag po kayo dito maglabas ng inyong hinanaing o sama ng loob. Alam ko na naman po yung sinasabi ninyo. At hindi na po ako nasasaktan sa mga ganyan. Hindi na po may epekto sa akin yung mga yan. Kasi alam ko ang karapatan ko. Alam ko kung ano yung sinasabi ko at aware po ako dun sa mga nilalabas natin dito. Pati po yung mga katanungan namin dito at yung mga nababalita namin at binabalita namin, alam po namin. So, ma'am, maaari na po kayong umalis. Di nyo na kailangan din magpaalam at di nyo na rin po kailangan na sabihan sa amin yung inyong saloobin. Darinig po namin kayo at natatawa pa rin. Sabi ni JMP, salamat po for giving us an update. Malayo po kami pero parang nandyan na rin kami dahil sa inyo. Mas updated pa po ako sa political issues ng Pinas kaysa dito sa Canada. Medyo complicated yan tayo sa inyo. Sabi ni Ma'am Sophia, VP Sara always respects the opinions of others. Ano expect? Respect din siya. Mapupuno rin ang lalagyan ng timpi. At least nakikilala yung mga kalaban ni VP Sara. Oo, totoo po yan. In your actions, madam, naninira ka. Hala? Paano? Ano yung action ko? Nagsasalita ako dito. I-consider mo yan na action. Madam, yung paninira ay isa pong conclusion at kayo lang po ang gumagawa nun. Bye-bye! Sabi ni I'm Baba, nega at in denial lang yan. Oo nga eh. Pero hayaan niyo siya. Pagka naramdaman niya yung mga kaakibat ng problema ng masyadong pumapanig sa US, nang hindi independent ang foreign policy natin, mararamdaman din po niya yung itong nagra-rattle tayo, nagsisaber rattling tayo laban sa isang napakalaking trading partner natin, mararamdaman din po niya po ang kahirapan ng buhay. Sabi ni Gretch, pag walang argumento, titirahin ka ng personal, call na call lang yan. Alam ko. Sabi ni Pastor Atenta, inggitera is a very marites term. Oo nga eh. Sabi ni Adelia, good evening, dami pa ding hindi educated, basta lang may mai-comment, magbasa, mag-aral at matuto sana ang mga walang alam at saradong isip, like Miss Manuel na yan. Oo nga. Sabi ni Fer, ni Hoffer, ano kaya pakiramdam ni VP Inday, no? Eh kung wala siya sa tabi ni PBBM, wala bang matatalo yung si PBBM. Eh sa garapal ng pagkabastos ni hindi ko masabi. Hindi ko matuloy. Hi kay Ian. Yung 3 kittens ni Kuting ang unang ipa-enlist sa military. Akala ko si yung yung aming isang pusa nag
Ano ba to? Yung ano, yung aming pusa kasi ng anak. So, ano, sabi ni Brutal Noodles, ang cute na name mo. May intel ba about sa mga military-industrial complex na nagpo-provoke ng giyera sa WPS? I mean, bukod sa madalas na news na yung WPS, may nilabas din na pondo si US about these aids all over. Well, as far as I know, yung sa EDCA lang po ang nakikita natin. At yun lang po kasi ang pinangako in 2022, yun lang po yung yung extent ng pagkakaalam ko. Nung pong pumayag ang ating Pangulo na i-execute na nga po, sinuspindi kasi ni Presidente Duterte yung pag-take over ng additional bases. Nung pumayag ang ating Pangulo, binigyan lang ng Suki, bakit mo inaaway si Belly? Ay, si Bini. So, hindi tayo binigyan ng anything additional. Ang pinangako lang ay pagka pumasok na ang mga tropa ng US dito, may mga ilang milyon na pinapangako sila na infrastructure. Yung infrastructure po yun yung mga patatayuin ng gusali ng mga tropa nila. Kakaloka, no? Niloloko pa tayo, gaslighting talaga, huling-huli. Sabi ni Blank Page, kawawang mga sundalo sa Pinas, not unless makiisa sila sa mga taong bayan, mag-people power para hindi na mategi sa giyera. Sabi ni Domingo, simple lang yan. Yung mga di magandang nagko-comment dito lahat, yan ay bayaran. Ang galing. Ano na lang natin yan. Sabi ni Raquel, sabi ni VP Sara, I am not a problem that needs to be solved. Sana tamaan ang mga bumabatikos sa kanya. Totoo yun. Ako, tingin ko problema na talaga ako. May mga tumawag talaga sa akin at sinabi noon, bakit ka nagpakita sa rally, ganyan. Excuse me, matagal na pong yumao yung tatay ko. Parang wala yata akong narinig na kayo po yung bago o kayo yung nanay ko o tumatayo na kayong magulang sa akin. O kailan ko kayo naging boss? Na kaya ninyo akong pigilan. Bakit ganun? Sabi ni Glohan Rose, may bukol daw si Lisa Marcos dahil Grabe daw ang administrasyon natin. Parang mga mobs sa New York. According po sa bolang kristal ko, hanggang June 30 na lang po ang pagtitiis ng Pilipino. Magdilang anghel nawa, di ba? Sabi ni Jean Yu, baka yan na yung Afghan refugees na workers naman pala ng Amerika papasok sa mga bagong EDCA bases. Baka di masilip, napaisip lang po. Sabi ni Observant Me, ang US nagpatayo ng mga infrastructure sa Afghanistan. But before they left the place, binawi nila lahat yung structure. Parang Lego lang. Binaklas nila. Sabi ni Lisa Salvador, matagal na wala si Attorney Trick sa PCO pero wala akong narinig sa kanya na masama laban sa gobyerno. Sobra lang na pati trabaho niya ay pinakialaman. Kaya natuwa ako nung sa wakas nagsalita na siya. Salamat, madam. Kasi doon ako natatawa. Alam niyo ba, chika lang, yun nga, nabi sa akin, ba't nagpunta ka sa rally? Bakit ganyan ka na magsalita? Sabi ko, tika muna. Hindi na ako kawani. Tapos sasabihin pa nila na, dapat nga hindi, na parang may parinig pa sila na bakit ganyan ka magsalita. Sabi ko, teka muna, ha? Magkaliwanagan lang po tayo. Hinabol ninyo, pinakialaman niya. Naiintindihan ko na pinakialaman niyo yung dati kong trabaho na abinado kayo, wala akong maling ginawa. Wala akong issues nung umalis ako. Tapos, pati yung pribado kong trabaho, pinakikialaman nyo. At hanggang ngayon, pinakikialaman nyo yung ginagawa ko. Teka muna, magkaliwanagan tayo. Hindi nyo ako binabayaran para pagbawal ninyo ako sa kung saan-saang lugar o pagbawal nyo ako sa aking sasabihin. Hindi po tayo ganun. Alam nyo kung kinausap nyo ako ng maayos, baka nagkaliwanagan pa tayo, pero hindi eh. Sabi ni Charmaine, bagong Pilipinas, bagong So, yan, sa mga mahilig pang magtatatawag sa akin o pinadadaan sa kung kani-kanino yung inyong mga mensahe, which is more likely, di ba? Baka magkasingilan tayo. Sabi ni Red, di ba dapat may track record din ng Senate bago payagan ng Senate President kung mag-proceed ng investigasyon? Katulad ni actually wala po kasing ganung klaseng limitation sa ating saligang batas eh. Sabi ni Cheng,
Grabe ang gobyernong to, di napapagod kakabiyahe. Nasubukan ko na yan every month at nagreklamo mga anak at asawa ko. Lol, kala ko ako lang ang napapagod. Sabi ni Kim Nitoy, matagal na si Attorney Pix nagtitimpi, ngayon na nga lang nagsasalita. Opo, tinapos ko talaga yung 1 year. Pero dun sa 1 year na yun, huwag tayong maglukuhan. So 1 year na yun, tuloy-tuloy pa rin ang bantay nila sa akin. Mayat-maya, nakakarinig pa rin ako ng mga, bakit mo kaibigan si ganito? Bakit kinakausap mo si ganyan? Pati kaibigan ko, kailangan ninyong pakialaman. Ano akala ninyo hindi umaabot yung mga ganyan sa akin? Or actually, pinapaabot nyo. Alam ko yan. Sabi ni Brutal, bakit yung in aid of legislation is hindi na lang mag-base sa findings ng court para malaman nila kung saan may kulang at punuan instead na sa hearing? Oh, well, totoo naman. Kasi sir, masyado pong rational at logical yan. Hindi po yan, gusto nila yung mas mahirap na paraan. Sabi ni Ma'am Christina, trabaho ng presidente yan na dumalo sa mga importanteng conference. Di tulad ng ordinaryong mamamayan na usually pag nagbibiyahe na sa kayong eroplano, ibakasyon na. Ha? Ewan ko sa inyo, ma'am. Sabi ni Sarah, ako talaga anti-Marcos, lahat ng mga kamag-anak at kapatid, lahat binlock ko sa dahil ayaw ko kay BBM. Ngayon grabe ang pagsisisi nila dahil nalaman nila na totoo talaga yung sinasabi ko. Salamat po, madam. At nandito kayo. Tama, Attorney Trix, kasabi para katilaw sa kaisog nimo. Ay, thank you kay Raul Salazar. Sabi ni Ma'am Leia, ang kasunod niyan, huwag naman pong ganyan ang salita. Sabi ni Ma'am Sheila, naubos na daw crocodiles, di nila alam, dumami na ngayon sa house. Sabi ni Raul, kapit lang. Sabi ni Leandro, walang wala sa build ni Duterte ngayon. Grabe, iba na yung D na sinasabi niya. Oy, thank you sa mga bagong followers dito sa live. Kay Kael Jin, kay MSI Dragon, kay Juan Anggam. Thank you very much po. Sa lahat ng nag-share, thank you. At saka, thank you kay Mel na nagpadala ng gifts. Kay Shardy rin, maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Ma'am Christine, legislators only make laws that benefit them. Sila rin root cause ng gulo dito sa PH. Hashtag hindi mo pera yan. Hashtag no to Tambi Initiative. Hashtag no to 19th Congress Chacha. Good. Oh, lalo. Sabi ni Rafael Victa, tanong lang po, may frozen assets pa ba mga Marcos sa US? O kahit sa ibang bansa, reason para maging sunod-sunuran siya sa mga kano at magbiyahe? Well, kung meron man, either hindi yan na-report ng PCGG o meron silang mga alam na nandun pa and so on. Pero ang alam ko, nag-confiscate ang US ng mga dala nila when they arrived in Hawaii. Tapos, of course, whatever property they have there now, under yung mga bagong batas nila, ay maaari po nilang i-confiscate at hawakan. Sabi ni Jessica, I was nabudol. I saw in my dreams na Marcoses gave gold to the Filipinos. Lalo na ako nabudol. Sabi ni Kalyang, hulaan ko, attorney, nasa karambola yung tumawag sa inyo. Hindi po. Hindi, grabe kayo. Hindi naman po. Marami pa tayong kaibigan na nasa gobyerno. Yun nga lang, hindi sila pwedeng kailangan magpanggap na hindi nila ako kilala. Sabi ni Brutal, legit question, never liked the action of Digong getting close to China, pero he was left no choice but to do it because of the situation he was in. I mean, dahil sa naging closeness sa US ng past. Kasi, akala ng US pwede siyang diktahan ulit. Ang problema, ang US, dikta ng dikta, wala namang binibigay. O ang China, offer naman ng offer. Pwede, pivot to China tayo. Nung China naman ay hindi mapagsabihan, file tayo ng diplomatic protest dun sa mga pangyayari sa WPS/South China Sea. Pumivot na naman siya. Pumayag siya sa VFA at pumayag siya dun sa mga EDCA bases. Pero, dahil smart siya, sinuspindi muna niya. O, tika muna yung sa EDCA bases. Tignan natin kung may ibibigay pa ang US. So, nagbigay sila ng mga vaccines. O, sige, tuloy ang VFA na yan. So yun po yun. That's what friend to all, enemy to none means. It means kung ano yung makabubuti sa atin. Ayaw ng US magbigay kahit man lang favored nation status sa ating trade. Buti, sige, China muna.
China naman, bigay ng bigay. O sige, ganito, ganito. Ito yung mga loans. Ito pwede ganito, ganito. Na paborable. At saka mabilis. Walang ekek, ganyan. Maganda terms. O di sige. Doon muna sila sa China. Nagka-issue. Lipat sa US. May ICC na naman. Ano ba US? Gusto niyo ba o ayaw din niyo? Sabi ni Brutal Noodles, he was consistent then. Thanks for answering. Opo. Sabi ni Kuto Baby, speaking of 630, baka hindi enough ang change leadership, dapat rev ang mangyari para mapalitan charter, tanggalin na Congress. Sana maisip ni Duterte. Ano yung sinasabi natin? Ako okay lang palitan yung charter. Pero kailangan na masusing diskusyon para alam natin. Meron ilang sa atin, di ba? Ano nga ina-advocate dati? Hala, FEDPAR na. O ano, nung pinag-aralan, anong sinabi ni Duterte? Baka mawalan tayo ng lupa. Baka mawalan tayo ng teritoryo kung yan ang gusto niyo sa ngayon. Kasi may mga may mga warlords pa, may insurgency pa. Hindi pa nga alam ng ating ng ating mga kababayan, kulang pa ang ang quality of education para ang ordinaryong mamamayan maiintindihan nila kung ano yung mga kailangan sa government restructuring. At remember, power belongs to the people. Kung hindi naiintindihan ng taong bayan itong mga pinopropose natin ng mga changes, kasi I don't mind reworking the Constitution, sure. Pero merong mga hinihingi ang mga tao na dapat hindi natin ibinibigay kaagad. Pag-iisipan natin. O halimbawa, gusto ko talaga na mas mahaba ang mga terms sa mga kongresista, mga mayors, etc. Pero hindi ko ibibigay yan sa mga kongresista ngayon. Kumbaga, any increase in their terms should be prospective. Gawin natin yung batas, yung next batch ng mga kongresista, mga mayors, local officials, etc. Doon na sila. Hindi yung mga ngayon pa lang ibibigay natin. At nasa saligang batas din naman yan. Sabi ni Nerdy, that's what I like about PRD. Di siya nagpapadikta. However, pinakita niya at pinaramdam na siya nag-chart ng course natin para sa benefit ng Pilipino at bansa. Totoo yun. Sabi ni Sofia, try kaya ni PBBM na sumagot ng comment. Kaya kahit negative. Sabi ni Maria, greetings from Tokyo. Salamat at naabutan ko ang live mo. Salamat din sa paliwanag mo. Okay na sana si PBBM, kaya lang napaligiran siya ng mga liberal. Sabi ni Danny, my auntie is not a psychic, pero bago mag-eleksyon, nasabon pa ako dahil very weak nga ako. Sabi niya sa akin, pag naupo itong si Week, gagawa ng paraan yan para di na umalis sa pwesto. Ngayon, pag nagkita kami, I told you so. Tameme na lang ako because she's right. Budol is real. Alam nyo, dinig ko doon sa loob, nasaktan sila talaga doon sa sinabi ni FPRD na ito mo yung mga nakikialam talaga sa saligang batas. Yung una, yung tatay, yung unang Marcos, nakialam sa saligang batas. Ngayon, itong pangalawa, ganun din. Parang nasaktan sila doon. Sabi ni Kuto Baby, charter change lang pero provision ay tatanggalin lang Congress, nothing more. Sigurado ako suportado ng tao yan. Wala naman silang kwenta at hadlang pa sa progress ng bayan. Tanggalin ng Congress. Actually, hindi naman. Congress pero may Senate? Ano ba? Hindi pwedeng walang legislators. Hindi kailangan meron tayong nag-review, nag-update, nagdadagdag ng batas, and so on. Hindi pwedeng wala. Pero, itong mga to parang puno na ako. Sabi ni Jinyu, ay, nasa na yun? May COVID na naman ba lipad kasi ng lipad pag ilang COVID na ba niya yan? Sabi ni Honey, mukhang di nga po tinatamaan si B kasi balabag na sumagot sa mga sinasabi ni Tatay D. Hi kay Wellfalk, sabi niya, di po makakomment sa TikTok. Oo nga Hindi, random nangyayari yan. Wala po akong kiniklik na filter or anything ganyan. Wala pong ganon. Di ba nangyayari po yan? Parang nagre-restrict to subscribers only. Kasi yung policy ng TikTok is, pag binuksan mo yung subscription, kailangan merong subscribers only na So, ino-automatic nila yon. Sabi ni Rico, gawin na lang silang monarchy para matapos na para maka-move on na tayo.
Sabi ni Facebook, thanks kay Meta. Hindi daw siya makapag-comment sa TikTok kasi di ako nakasubscribe. Thanks kay Meta, di kailangan ng subscription. Pero bakit dyan sa Luminous group ka naka-comment? Ba't hindi sa Luminous? May Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Artlist TV says, baka ang mangyari dyan, i-approve nila ang Chacha na may change of leadership for next leaders pero gagawin nilang moro-moro yung eleksyon. Hindi ako nagdududa sa mga plan A, plan B, plan C until Z. Pero itutulak nila yung mga gusto nila. Sure ako dyan. Sabi ni Franz, kailangan naman talaga yung KFPM dahil hindi pa nahuli ang 3 pinuno ng mga rebelde at may MV Karagatan sa 1973. Ha? Ano yung puntirya? Yung para mahuli yung 3 rebelde, hindi po kailangan baguhin ang saligang batas nun. Hindi naman nagbago yung criminal laws eh. Hindi rin naman nagbago yung yung Bill of Rights. Nadagdagan nga lang tayo eh. So mahirapan pang hulihin sila ngayon. Sabi ni Sofia, kung alam niyo na po na ganyan si PBBM, sino iboboto niyong presidente? Ako walang mapili, si Sara lang talaga. Dapat nag-abstain tayo, madam. Okay, last few questions. Sabi ni Ten Lopez, by April, travel na naman si BBM sa US, pakampi na lang ba ang ginagawa sa pagpunta abroad? Ewan ko. Pero ako tinitignan ko, ano ba ang mga nangyayari tuwing nag-abroad siya? Natutulak yung Chacha. Sabi ni Jonald, kung si Inday Sara ang presidente, go tayo sa charter change. Agree? Sabi ni Ma'am Lita, napanood ko sa TikTok yung kay Ferguson, sinabi niya na gustong ipatigil yung interview niya nung ang tanong yung korupsyon ng uma. Well, yeah, posible nga po yun na gusto nilang ipatigil kasi they didn't do their homework. Bago magpa-interview, ewan ko kung sino yung in charge dun sa communications ngayon. Pero, dapat bago tumanggap ng ganyang invitation, may lead time. Kasi pag kunwari, nung ako, merong mga hihingi ng interview, ako parati ko sinasabi sa Pangulo, if they wanted an interview, they should have asked, given us a lead time. Kasi kailangan i-research natin paano ba magtanong itong taong to, sino ba itong taong to. Kailangan makita natin. Kung tumanggap tayo based lang dun sa prestige, walang sisihan, sir. So, may mga ganun. Yung iba hinihingan pa namin ng, sige, wala ba kayong advanced questions? Or at least bigay sa amin yung tema. Bakit? Kasi, di ba, unfair yung mga, baka kung saan pumunta. But even with all that preparation, kailangan handa din yung interview subject. And in this case, it was the president. So, ewan ko kung bakit iniisip pa rin niya na he is his own best spokesperson. Ewan ko kung bakit hindi na research ng mga taong may bright idea na tanggapin yan. Dati, ang taas ng ambisyon, sabi nung pagkaalis ko, yung talagang taga-media daw ang i-hire nila. Nasa na, talagang taga-media, pero mali-mali pa rin yung kanilang abiso. Oo, malakas ang loob ko na ngayon magsabi ng ganito. Kasi tapos na yung time ko dyan. Alam ko kung ano yung mga mali dyan at alam ko yung mga tama namin ginawa noon. Sabi ni JJA, ganun na katagal yung mga tanong na yan sa mga Marcos hanggang ngayon, nagugulat pa siya. Week leader talaga pati sa interview, di makasagot. Yun na nga matagal na yung tanong, dapat standard na yun. Dati may standard din kami ng mga responses. Alam niyo kung bakit? Hindi ko na sila tuturuan. Meron mga sagot naman dyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila kaya. Baka isa yon sa mga binabayaran ni Tamba, si Miss Manuel, 100 pesos per comment. Uy, grabe kayo, may rate pala. Sabi ni Reb, ano ba gusto ng lahing Pilipino na mag-lead ng ating bansa, ang mabuting politiko o mga demonyong politiko na naghihirap at nagpapahirap sa lahi natin? Sabi ni Lugin, like na ako, damage po sana ako ng ng comment, hindi mo na masabi pero I hate BBM at si Ahas, wala talaga, sayang buwis natin. Ang laki ng buwis natin, nakakapagod. Alam niyo, Eugene, naiintindihan ko kayo. Pero even worse ang nararamdaman ko ngayon. Nararamdaman ko yung pressure
Wala na nga ako sa gobyerno. Wala na nga ako sa isang malaking pahayagan. Wala na nga rin ako dun sa sa mainstream media. Pero hanggang ngayon, ang dami pa rin pumupuna sa akin galing sa loob na bakit sinabi mo to, bakit ganito, ganyan. Teka muna, kung gusto ninyo akong utusan, gawin ninyo akong kawani. Pero kung hindi, sige, magdiskusyon tayo, mag-usap tayo ng matino, discussion. Pero hindi yung sasabihan ninyo ako na ginawa mo to, hindi ka na makakaganito, hindi ka na makakaganyan. Baka kung ano mangyari sa'yo, pwede ba? Sabi ni Ma'am Anita, God's will yan na na-interview si BBM. At least malaman niya, nakadikit na sa kanila ang issue ng plunder. Oo. Sinasagot pa nga nila yung nakaraan. Yung kasalukuyan, ahabol din yan. So tama, sabi ni R.R. Yos, napakamahal ng bilihin at ang tax na 32% ng income mo ay napupunta lang sa mga galit na politiko. Nakakagalit talaga. So what do we do? Andito na po tayo uli sa punto na what do we do? Abay, singilin natin. At wag to tayo magpapalihis sa mga sinasabi na hindi naman niya pinangako yan, may pangarap yun. Teka, hindi po pwedeng pangarap ang basic needs ng ating mga mamamayan. Pagkain, tubig, kuryente, transportation, pinutulan nyo pa ng additional funding ang DepEd. Kahit sabihin ninyong napakalaki na nga o biggest ang budget ng DepEd, it's iba yung biggest ang budget ng DepEd sa sapat na budget ng DepEd. Hindi na mahabol ng DepEd yung lack of classrooms. Hindi pa nga, buti nga, nagagawa ng mga milagro itong si Vice President na kahit paano tuloy-tuloy ang serbisyo ng DepEd. Fair yung kanyang mga pronouncements, fair yung kanyang pagtrato sa mga tao sa DepEd, fair siya sa lahat. Gayon pa man, hindi nyo naman siya binigyan ng pondo na sapat. Huwag tayong maglokohan. Pinahiya nyo pa dun sa hinihingi niyang 125 million na ay kung alam natin na pipitsugin pala yung hiningi ni Madam as compared dito sa hiningi ng House Speaker. Sa hiningi nilang budget, di ba? Sila nag-allocate sa sarili nila. Sa budget na ginagamit ng Kongreso, sa budget ng ayuda na kailangan pang dumaan sa opisina ng House Speaker. Ang pipitsugin pala ng hiningi ni Vice President Inday Sara. Pero naramdaman nyo na ba? Na bumaba ang presyo. Naramdaman nyo na ba na bakit ayuda sila ng ayuda? Bakit hindi na lang nila inallocate yan para may microloan sa mga tao pwedeng magnegosyo? Bakit hindi nila inaayos na napakadaming steps ang barangay? Humihingi ng kung ano-ano. Ayan, kakagaling ko lang sa barangay kung ano-anong hinihingi kung gusto mong magnegosyo. Chinek ko talaga ang mga requirements at minsan ang susungit pa ng mga taong sumasalubong sa'yo. Ay, Pilipinas, mahal na mahal natin ang bayan natin. Pero talaga, itong mga politiko natin, para tayong may sumpa. Sabi ni Bob, sa billion na travel expenses, nakapagpatayo na ng ospital. Oo, more than one. At napaandar na natin ang mga tren. Akala ba nila, okay lang sa atin yung ganito kabagal ang serbisyo nila? Maningil tayo. Maningil tayo sa mga walls natin. Ano ba, PCO? Wala ba kayong kasagutan sa taas ng presyo ng bilihin? Sa anong ginagawa ng DTI? Magpo-price cap na naman sila. Alam naman po natin, hindi naman na nasusunod yung price cap na yan. It doesn't work. Nagka-create lang yan ng shortage. So, anong gagawin? Nasa na yung pagpapamura ng itong mga trolls ninyo, kahit sila, di nila alam kung ano sasagutin hanggang paninira lang ang ginagawa nila. Asa na? Singilin po natin. Tanungin natin. Di ba? May kanta na nasa na ang pangako mo? Asa na nga ba? Kung ayaw nila, nasa na ang pangarap ninyo? Abay, kung mangangarap ka, gumawa ka naman ng paraan. O gusto ninyo, tanggapin namin na nangangarap ka lang pero wala ka namang gagawin. Ano yun? Tulog ka na nanaginip ka lang? Wala namang ganyanan. Buhay na pinag-uusapan natin dito, quality of life, na inaasahan natin ay tataas dahil sa continuity na, yan, ang continuity, di ba, pinangako yan? O huwag natin sabihin na, pangarap din yan. Sabi ni Carlos Miguel, sa tingin ko ma'am, sa dati mong trabaho, parang binubusalan sila, unlike dati na free for all ang punan nila. Oo. Dream lang daw yun, pero napakalaking ginastos. Ay, nako, sinabi na. So,
Sabi ni Ma'am Ireng, lalo may sa lucha, pasok. Sa TikTok lang po ako pwede kumanta eh. Salamat po sa inyong pagsasama sa akin dito. Salamat po, naririnig ko rin po yung inyong mga hinaing. So huwag pong kakalimutan, tuloy-tuloy lang po tayo magsalita at magpahayag. Iparamdam natin, hindi na po tayo masaya. At anong gagawin nila? They'll try to shut us up on social media. Gagawa lang kami ng bagong account, dilipat lang tayo ng ibang social media. Wag lang po tayong lalabag sa mga alituntunin ng mga iba't ibang platform. Pero naman, parinig naman natin. At tama po itong sinamadam, sinasabi nila, wala akong pakialam dyan sa mga bashers. Oh, anyway, kailangan lang naman natin block delete dahil wala naman na itutulong sa diskusyon yung mga yan. So, yan po, huwag kakalimutan. May pagbabagong darating kung tayo po ay masigasig sa paghahatid ng impormasyon at ating mga hinanaing. Kailangan yan na natin ng lantaran yan. Hindi po kami happy. Para lumabas yung totoo. Minsan iniisip ko, kargado ba yung ibang mga dyan? Pa-survey-survey ka-ekan dyan. Parang, hindi nyo ba kami naririnig? O sino ba yung mga ini-interview nyo na yan? They can only hide this for so long. After a while, uabot dun sa punto na the numbers can no longer be tampered with. So, tandaan niyo yan, dadating din yung araw na yan, parating na ang araw na yan. Malalaman natin. Kasi makikita natin, the more unpopular they become, the more oppressive they will be to us. Yung mga asahan ninyo, may mga biglang susulpot na may kaso na naman, biglang yung mga maiingay, sabihin na may lalabas na paninira, mga ganyan. Tignan nyo si Attorney Glenn Chong. Kakasuhan siya, si Maharlika, sina Pebbles, whoever. Sure na sure ako. Nagagawan at gagawan nila ng paraan, mampapahiya sila, aawayin nila tayo, gagawin tayong katatawanan, papahiyain tayo. They will allow people to say bad things about us. Sisiguraduhin nila wala tayong tatakbuhan. Alam ko mangyayari yan pagka masyadong matagal bago umabot yung balita natin sa karamihan. So, balita lang ng balita, post lang po ng post at lahat po ng kaya nating kausapin na natin. Di po kailangan pa mag-rally-rally, although pagka nagkaroon, asahan ninyo, pupunta tayo. Dapat pumunta tayo. One way or another, ipakita naman natin yung suporta sa sama ng loob ng taong bayan sa maling pagpapalakad ng ating bansa. So, huwag pong kakalimutan, sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, living up to her name, please don't forget, like, share, follow, and subscribe. So, maraming salamat po. Mag-ingat-ingat po ang lahat. Alagaan po ang inyong kalusugan. Kailangan pa po kayo ng ating bayan. See you very soon. Good night.